Galit na sumigaw si Elder Jane. Itinaas niya ang kanyang kamay na nababalutan ng lilang enerhiya at sinabing mamatay na si Lei Yuteng. Mabilis na bumaba ang kanyang dambuhalang kamao papunta sa ulo ng babae. Nagulat si Lei Yuteng. Nanlaki ang kanyang mga mata sa takot habang papalapit ang atake. Sa isang iglap, isang puting liwanag ang biglang hamarang sa gitna. Isang malakas na pagsabog ang naganap. Ang lilang enerhiya ni Elder Jane ay tumama sa isang bagay at sumabog sa ere. Napaatras si Elder Jane. Nagulat siya sa nangyari at napatingin sa itaas. Mula sa usok, isang anino ang mabilis na lumipad pababa. Isang malakas na pagsabog ng apoy ang yumunig sa lupa kung saan nakatayo si Elder Jane. Nang hamupa ang alikabok, nakatayo si Elder Jane at nakatingin sa malayo. Sa harap niya, may isang lalaking nakalutang habang hawak ang kumikinang na moonwheel. Ang buong katawan nito ay napapalibutan ng lilang liwanag. Si Zuo Fan ito. Tumingin si Zuo Fan kay Elder Jane at malamig na nagtanong kung ang isang elder ng Yuming Valley ba ay mahilig mang-api ng junior. Nagulat si Lei Yuteng nang makita siya. Napasigaw siya ng Zuo Fan. Galit na sumigaw si Elder Jane. Sinabi niyang si Zuo Fan pala ito. Tinitigan niya ang spirit treasure sa kamay ni Zuo Fan at nagtanong kung bakit nasa kanya ang moonwheel. Sumigaw siya at tinanong kung anong nangyari kay Elder yon. Ngumiti lang si Zuo Fan at sumagot ng anong sa tingin mo. Nanlaki ang mata ni Elder Jane. Sa isip niya, kung totoo ito ay imposible. Hindi niya matanggap na mapapatay ng batang ito si Elder yon. Pero naisip niya na kahit anong mangyari, hindi pwedeng mapunta ang spirit treasure sa kamay ng isang outsider. Biglang ngumiti si Zuo Fan. Sa isip niya, kinausap niya si Lei Yuteng gamit ang sound transmission. Sinabi niyang siya ito, si Zuo Fan. Inutusan niya itong makinig at hanapin ang puso ng matanda. Inutusan niya itong ipikit ang mata at atakihin ang puso nito gamit ang kanyang thunderclap fingers. Sinabi niyang huwag na itong mag-alala pagkatapos. Narinig ito ni Lei Yuteng. Sa isip niya, ang katawan ng isang Tian Zuan Realm Master ay napakatibay. Ang isang nasa Chi Gathering Realm tulad niya ay walang pag-asang mabasag ang depensa nito. Naisip niya na kahit buksan pa niya ang kanyang mga mata, wala siyang laban sa isang Tian Zuan Realm Master. Pero naalala niya kung sino si Zuo Fan. Naisip niyang ito ay isang taong gagawin ng lahat para makamit ang kanyang layunin. Naisip din niya na baka kaya siya iniligtas ni Zuo Fan ay para gamitin lang siyang pain. Pero sa huli, sinabi niya sa sarili na ano ngayon. Simula nang pumunta siya dito, hindi na niya inasahang makakabalik pa ng buhay. Tumingin siya kay Zuo Fan at tumango. Sumigaw si Lei Yuteng nang simulan na natin at mabilis na sumugod. Kasabay nito, sumugod din si Zuo Fan hawak ang moonwheel. Nagulat si Elder Jane. Hindi niya inaasahan na sila ang unang aatake. Pero sa isip niya, ang moonwheel lang ang tanging makakasakit sa kanya. Tungkol naman sa babae, hindi niya ito kailangang alalahanin. Nagpasya siyang mag-focus na lang kay Zuo Fan. Mabilis na sinalubong ni Elder Jane ang atake ni Zuo Fan. Nagbanggaan ang kanilang mga kamao. Hinawakan ni Elder Jane ang braso ni Zuo Fan at ngumisi. Sinabi niyang ang mga panlilinlang nito ay maaaring gumana sa iba pero hindi sa kanya. Sinabi niyang huwag siyang lokohin dahil hindi siya madaling maloko. Biglang ngumiti si Zuo Fan. Ang kanyang mga mata ay kumislap ng pula. Sinabi niyang hihihi, nauto ka pa rin. Sa isang iglap, isang pulang sinag ng dugo ang biglang tumagos mula sa kanyang katawan. Tumagos ito diretso sa dibdib ni Elder Jane. Napasigaw sa sakit si Elder Jane. Napatingin siya sa kanyang dibdib na may tumatagos na pulang enerhiya. Sumigaw siya. Na-realize niya kung sino si Zuo Fan. Sinabi niyang si Zuo Fan pala ang dahilan kung bakit naputol ang kanyang braso noong nakipaglaban siya sa Elder ng Qianlong Pavilion. Galit na galit siyang sumigaw na maghintay lang si Zuo Fan. Sinabi niyang kapag nakawala siya dito ay wawasakin niya ito. Ngumiti lang si Zuo Fan at sinabing Elder Jane, sa pagkakataong ito ay nauto ka na naman. Nagulat si Elder Jane. Sa itaas nila, si Lei Yuteng ay mabilis na bumulusok pababa habang ang kanyang kamay ay napapalibutan ng lilang kidlat. Isang malakas na pagsabog ng liwanag ang naganap. Sa isang iglap, tumagos ang daliri ni Lei Yuteng diretso sa puso ni Elder Jane. Napaubo ng dugo si Elder Jane. Dahan-dahan siyang napaluhod.
Tumingin si Zuo Fan sa kanya at sinabing nagkakamali siya ng hula. Sinabi niyang hindi siya ang main attacker. Tinanong niya kung akala ba nito ay ang Moonwheel lang ang makakasakit sa kanya. Ipinaliwanag ni Zuo Fan na huwag nitong kalimutan na malubha na ang sugat nito ngayon. Kaya hindi na kasing tibay ng dati ang katawan nito. Dagdag pa niya, naglagay siya ng kaunting chi sa loob ng katawan nito kanina. Humalaklak si Zuo Fan. Sa isip ni Elder Jane, naisip niyang anong klaseng plano ito. Tinawag niyang napakasamang bata si Zuo Fan. Nanginginig ang kanyang katawan. Sa isip niya, sinabi niyang nakakatakot ito. Dahan-dahan siyang bumagsak sa lupa. Bumagsak siya ng padapa, wala ng buhay. Nakatayo lang si Zuo Fan at pinapanood siya. Pagkalipas ng ilang sandali, napabuntong hininga si Zuo Fan. Napaluhod siya sa lupa at pawis na pawis. Sa isip niya, sinabi niyang sa wakas ay patay na ang matandang bastardo na ito. Naisip niya na kailangan mong gawin ang lahat para manalo. Kahit pa isakripisyo mo ang sarili mong buhay para lang patayin ang kalaban, dapat mong tandaan ito. Isang maling desisyon lang at patay ka. Pero sa pagkakataong ito, maswerte siya dahil lahat ay nangyari ayon sa kanyang plano. Sa malayo, nakatayo si Lei Yuteng at tahimik na pinapanood siya. Sa isip niya, hindi niya inaasahan na isasakripisyo ni Zuo Fan ang sarili para lang bigyan siya ng pagkakataong patayin ang matanda. Lumapit si Lei Yuteng at lumuhod sa tabi niya. Humingi siya ng tawad at tinawag siyang Zuo Fan. Tumingin si Zuo Fan sa kanya at sinabing hindi nito kasalanan. Sinabi niyang kung nasaktan ng Blood Baby, masasaktan din siya. Naisip ni Lei Yuteng na mukhang konektado sa buhay ni Zuo Fan ang Blood Baby. Naisip din niya na iniligtas siya nito at handa pang magsakripisyo para mapatay ang matanda. Dahil dito ay nasugatan si Zuo Fan. Sa isip niya, sinabi niyang mali ang pagkakakilala niya rito simula pa lang. Tumingin si Zuo Fan sa bangkay ni Elder Jane at sinabi kay Lei Yuteng na pwede nitong kunin ang lahat ng gamit nila. Ngumiti siya at sinabing ang isang elder ng Yuming Valley ay siguradong maraming magagandang bagay. Thank you mga boss. Dito na natapos ang chapter na ta. Stay tuned lang, ini-edit ko pa ang susunod na chapter. Like and subscribe para updated kayo sa mga upload natin.